Ryan, kailan inaasahan na makakauwi yung lahat ng Filipino crew ng MV St. Nicholas? Aga, umaasa ang Department of Foreign Affairs na ngayong buwan ay makukumpleto ng makauwi ang 18 Filipino crew nitong MV St. Nicholas na tinake over nga ng Iran nitong nakaraang buwan o buwan ng Hunyo o Enero. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na makakauwi na ang 18 crew. Kahapon ng hapon, nakauwi na ang siyam sa 18 Filipino crew nitong oil tanker na hinarang sa Iran sa Gulf of Oman nitong January 11. Nauna nang nakauwi sa bansa ang isang crew kamakailan sa Miyerkules aga. Inaasahang makakauwi na rin ang 2 crew pabalik dito sa Pilipinas. At bago matapos ang buwan nitong buwan, ay ang DFA ay umaasang makakauwi na rin ang natitira pang 6 na crew. Kaya sila nakakauwi dahil nakakahanap na ng replacement, yung manning agency, replacement na Russian tripulante. So unti-unti nakakauwi na. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, nakakahanap ng kapalita ng ibang mga lahi ang manning agency kaya pinapayagan silang makauwi sa bansa. Hindi naman daw pinagmamalapitan ang mga Filipino crew at tinatrato bilang isang hostage. Sa katunayan, nadalaw na sila ng Philippine Ambassador to Iran na si Ambassador Roberto Manalo. So we want as soon as possible, especially by Ramadan, itong Ramadan period, sana makauwi na. No? Pero maganda dyan, hindi sila nasa war zone. Iba to yung mga nasa Yemen, ha? Ibang grupo to. Makakatanggap ng financial assistance at reintegration program ang mga ito bilang tulong ng pamahalaan sa kanila. Tinake over ng Iran ang MV St. Nicholas noong Enero bilang dahil sa usapin ng ownership. Isa itong Marshall Island flag carrier at kontrolado ng United States at Greek operated. Samantala, nakatakda namang dumating bukas ng gabi ang 11 crew ng True Confidence, ang cargo ship na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebel noong nakaraang Miyerkules, March 6. May 11 na makakarating na bukas ng gabi, 6 p.m. dito. Tapos yung dalawa, may injuries pa nasa hospital pa sa Djibouti. 15 ang Pilipino crew ng barko, 2 ang nasawi, 3 ang sugatan, samantalang wala namang tinamong injury ang 10. Mula sa 3 sugatan, 1 lamang ang binigyan ng clearance ng ospital para bumiyahe. Mananatili pa sa Djibouti Hospital ang 2 pang Pilipino habang nagpapagaling. Hanggang ngayon aga, wala pa rin nakikita o hindi pa rin nakikita ang labi ng 2 Pinoy na nasawi. Simulan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.